May pagkakataon na pasalamat sa harapan ng eskwelahan doon sa Old Central. Kasi parang paano yun eh. Biglang lumakas ang hangin. Eh siyempre tulda lang yun. Nabuksan yung tulda. Mabuksan yung tulda, sa tapat ko na natapat yung pagkabukas. Eh siyempre tumingala ako dahil umana yung ulan. Pagtingin ko, nakilala ko po si Bradele doon sa Genius Family. May mga pagkakataon na naisipan namin na pumunta sa Genius Family para makita talaga siya ng personal. At awa naman ng Diyos na kausap namin siya at napakain pa kami kasi may dala-dala silang lugaw. Nung mag-uusap kami, naimbita namin siya na kung pwede mag-Bible study sa amin. Pagkatapos ng Bible study, kami naman ang bumaba para doktrinahan doon sa Emilia, sa Pasay. Nang nakikinig ako sa kanya, talagang nakikita ko yung heartily yung pagsabi niya na hindi pakitang tao, talagang totoo yung sinasabi niya dahil sa Biblia naman po niya binabasa. Kaya kami ay nagpatuloy na magpabautismo noong June 18, 1983. Kasabay ang aking pamilya, ang aking asawa. At sa pagkakataon noon, naging mapalad kami na magkaroon kami ng pagkakataong makasalamuha si Bradele. Nakikita ko naman sa kanyang mga paggawa, lalo na pag nag-i-entertain siya ng mga kapatid, kaya lalong natibay ang aking pagtitiwala sa kanya, pagpaakay. Nakakasama ko talaga si Bradele kahit sa pagkainan. At doon ko talaga lalong nakita na ang kanyang pagmamalasakit sa mga kapatid. Kasi lagi naman niya sinasabi, yung mga kapatid, alagaan niyo, huwag niyong pababayaan. Kaya hindi ko makakalimutan yun. May pagkakataon na pasalamat sa harapan ng eskwelahan doon sa Old Central. Kasi parang maano yun eh, namuulan. Biglang lumakas ang hangin. Eh siyempre tulda lang yun. Nabuksan yung tulda. Mabuksan yung tulda, sa tapat ko na natapat yung pagkabukas. Eh siyempre tumingala ako dahil umana yung ulan. Pagtingin ko, yun, nagkukumpulan ng mga bituin. Uy, ang langit. Ang daming bituin. Oo nga, no? Ang daming bituin sa tapat natin. Tapos noon, tumigil ang ulan. Ang isang naranasan ko rin po na siyempre wala naman tayong magandang natapos nung matanggal ako sa trabaho. Mayroon isang nagmagandang loob sa akin na operator ng tricycle. Ang sweet, may tinikakabala ka ba ngayon? Pwede mo bang iiyak ng tricycle ko? Saan naman kasi gusto mo nakatambak mo doon sa lahat. Sigurado ka dyan? Oo naman, pwedeng-pwede. Darating, wala akong trabaho. Ayun, sakto. Di bale, kahit bukas, pwede ka na magsimula. Salamat sa Diyos, bro. Sa awa naman Diyos na medyo nagtagal-tagal din ako doon, nakaipon, nakabili rin ng hulugan at naging sarili ko rin na nagagamit natin sa mga gawain din po. Gamit din ng tricycle, naging kasangkapan din po iyon para maging service namin ng aking asawa sa pagpunta sa palit mula dito sa Rizal. Bagaman ang aking asawa ay may sakit na asma, awa ng Diyos, linggo-linggo kaming nakakapunta ng Apalit para dumalo ng pasalamat. Ay, salamat sa Diyos sa Dala-dala namin ang nebulizer niya at iba pa niyang gamit para sa asma.
Awa ng Diyos, iyon ang aming nakagawian ng aking asawa hanggang sa siya ay papagpahinay na. Sa ngayon po, ako po ay isang diakono. Bilang isang diakono, masaya dahil nakikita ko na talaga yung gawain na napakalawak na po mga kapatid. Kaya nagpipilit tayo na makagawa tayo ng kalooban ng Diyos mga kapatid. Huwag tayo magsasawa pag sinasabi na, mga kapatid, magsitalima tayo talaga. Huwag tayo magpapabaya sa atin mga pagkakatipon kasi nandoon ang gamot. Sinisigurado ko yun sa tagal ko na hindi ang Diyos magpapabaya sa kanyang mga anak. Kaya salamat sa Diyos na kahit papano, nandito pa rin ako. Salamat po sa Diyos. Pasasalamat ay inaalay lamang sa'yo, pagkat inibig na tunay abang alipin mo. Ako po si kapatid na Sweet Bertoyo. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.